Pwedeng pakipatay yung ilaw. Yung switch, paki-off yung switch. Better ba? Okay, so, pag-aaral natin ngayon ay tawag dito, simulations. Okay, tawag dito, we'll start with, a single barrier. Okay? So dito sa picture na ito, dito sa left, makikita kayo ng dalawang graph. Okay? Unfortunately, hindi ko na may-increase yung ano, no, increase yung font size noon. Pwede ko naman gawin actually, pero ayoko nang gawin. Sabi ko sa inyo, i-send ko, no? Hindi ko pala na-send yung code last time, no? No? Okay. Kung halimbawa makalimutan ko ulit, pwede ano sa akin. Paki-email lang ako para lang ma-upload ko. Okay, now, ang nakikita nyo rito ngayon is tawag dito a single barrier. Okay, so single barrier ng tawag dito ng energy ay 2 electron volts. So ito yun. Ito yung 2 electron volts dito. Tapos ito yung width ng barrier. Okay, so this is 10, tawag dito 1 nanometer. Okay, tapos ito yung oops. Yan yung barrier width. And ito pala yung barrier width. So this is 6.2 angstroms. And itong WX na to is well width kung well siya. So essentially hindi naman siya well. So ito yung nakalagay. Pero makikita nyo kung ano yung ibig sabihin ng well width na yun mamaya. Ngayon, it's just a single barrier. Okay, and itong part ng code na to ay nagde-define kung ilang barriers yung ilalagay niyo dyan. And then ito yung given, di ba? So yung minimum maximum na energy, number of points between yung energy. So dito yung energies ay from 0 to 20 electron volts. And then you have 1,500 points between those points. Okay, tapos H bar, and then syempre yung complex number, yung M naught, rest mass, and then yung effective mass. Right now, yung effective mass is the same as the mass ng electron. And then yung charge ng electron, electronic charge. And then ito, nakita nyo na to before kasi ito yung nadudun sa book. Di ba? Or yung pinag-aralan natin na code before. Right? Right? Okay. Tapos, then the rest ay para lang i-plot yung figures nito. So yung figure 1 ay itong nandito sa left side at yung figure 2 ay itong nasa right side. Okay? So now it's a single barrier. Ito nung makikita natin dito. So we have transmission. Okay, so itong graph na ito is the graph of the barrier. And then itong graph na ito is yung transmission. So ito yung transmission axis, and then ito yung energy axis. So from 0 to 2 electron volts, okay, meron kang transmission which is below unity. Right? Ito yung unity transmission, ibig sabihin 100% transmission. And then ito yung value ng kanyang transmission. So this is about 0.95, so 95% transmission. And then you only get 100% transmission as you reach about 10 electron volts. Siguro 8 electron volts pwede na siyang 100% transmission. But ang makikita nyo rito is just a smooth curve, okay, na walang tawag dito, minimum at maximum. Okay, so now I'm going to change yung number of barriers. Okay, from 1 to 2. Two pa lang yun, ha? Paano na kaya kung 3 barriers yun? Anong nangyari? Pag yung, alam niyo mga physics students kayo, tapos third years na kayo na physics students, pag sinabing, tignan niyo kung anong nangyari, huwag niyo namang sabihin kung ano yung obvious. Nagka-wave na ganyan. Nagpasan niyo na yan, ano na kayo, third years na kayo. You should be critically analyzing kung ano talaga yung nangyari.
Okay, so what happened, Bella? Ano? Yung mga tanong na pagkakataon kung hinamin yung gawin. So ano nangyari? Tignan niyo muna yung tignan niyo muna yung below. Siyempre, ito, ang increment dito is 2, 4, 6, 8, 10, 12 electron volts yung unit. So, y-axis is energy axis. So, ganun din. So itong barrier na ito, yan yung nyo. Yan yung tawag dito, barrier height, yan yung 2 electron volts na barrier. Na sinet natin dito. And then yung width nito is 6.25 angstroms. Okay? Tapos itong distance between barriers, yan yung 1 nanometer. Okay? And then ito, ang scale nito is 0.51, 1.52. Ang unit ay 10 to the minus 9, so nanometer. Nanometer. Okay. So, ano nangyari below 2 electron volts saka above 2 electron volts? Nakalimutan ko. Suot yung Superman kong sweater. Mas parang gusto pili yata yung effect ko na. Pasok sa klase. Alam niyo yung ingay ninyo. Anong analysis niyo ngayon sa So may mga unang-una may mga points na kung saan yung transmission ay right? Right? Okay. Nung discussions natin last time, dito sinabi natin na if the energy of the electron is below ang tawag dito, below the barrier height. Okay, hindi tayo makakakita ng tawag dito, ng maximum at saka minimum dun sa transmission. But here, we see a minimum and a maximum below 2 electron volts. Okay? And the reason noon kung bakit hindi tayo makakita nung tawag dito, minimum at saka maximum na transmission below the barrier height is because tawag dito is because yung square root, di ba meron tayong expression na 2m over h bar squared, E minus V naught. Yung E minus V naught na yun, dahil yung energy is less than V naught, positive yung imaginary number yung yung sagot. Di ba? Imaginary number yung square root. Right? E minus V naught. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi. O ini-imagine nyo, or hindi nyo ini-imagine. Di ba? Ang expression ay 2m, yung k is 2m over h bar squared, E minus V naught. Yan. So, for energies less than V naught, yung expression na yan is complex, imaginary. Tama? Tama? And yung kung nalala nyo rin yung derivation, kung titignan nyo yung notes, hyperbolic sign yung expression. Tama? Okay. So, anong tawag dito? But this time, meron tayong tawag dito, oscillation. Sabihin na natin oscillations. Minimum and maximum values ng bits. So, gawin natin ganito. Actually, babaan na lang natin yung Emax para mas maging obvious. Gawin natin siguro 5 electron volts yung Emax, and then i-run natin ulit yung
Yan. Mas okay ba? Mas clear ba yung ano? Mas clear. O gusto niyo yung tasan ko pa ng, liitan ko yung range. Gawin kong 4, no? Di wag. Yan. Okay? Okay? So, meron kayong minimum, maximum peaks below the barrier height. May minimum peaks din kayo below the barrier height. Kailan nangyayari to? Bakit tayo merong ano? Bakit tayo may ganitong klaseng behavior? Say. Yes. Pwede kayo mag-guess. Hindi pa kayo graded. Yes. Okay. So it has something to do with the wave-like behavior no electrons. Okay, so what about yung wave-like behavior? Bakit kayo may peaks? Bakit may maximum transmission? Yes. Okay, good. May interference na nangyayari. So specifically, anong interference ang nangyayari dito? Anong klaseng interference between what and what? Yung nangyayari dito. Ito muna tingnan natin. So, meron kayong interference at this energy level, right? Obviously, ang interference na yan is constructive. Otherwise, hindi siya magiging 100% transmission. Pero, ano yung nag-interfere sa isa't isa? At saan nangyayari yung interference? Makakatulong ba yung sa pag-iisip niyo? Same question para dito sa level na ito, ha? Meron ding interference na nangyayari dyan. Okay? So meron kayong interference at this level, and then meron kayong another interference at this level. How would you explain? How would you explain interference? Ano yung origin ng interference? So balik lang kayo sa kung anong tawag dito. Ang nangyayari sa physical situation na ito, siyempre meron kayong incident na electron, di ba? Right? Incident na electron dito. Pagdating niya dito sa point na to, ano mangyayari sa kanya? Anong klaseng phenomenon yung na-experience ng electron? Dalawa lang yun. Yes, pwede siya mag-reflect or mag-transmit, di ba? Yun lang naman pala nangyayari. Pero before it transmits, may physical, tawag dito, physical na phenomenon nangyayari, di ba? Ang tawag sa physical phenomenon na yan? Tunneling. Okay, so ganun nangyayari. Electron, part of it reflects, part of it tunnels, after it tunnels, meron transmission, right? Meron ka ng electron na hindi dyan. Okay, unfortunately, hindi ako naka-iPad, so hindi nyo makikita sa video na. So, kailangan nyo lang i-memorize. Okay? Hindi nyo makikita yung daliri ko dun sa recording. Okay? So, may electron kayo dyan. Ano mangyayari sa electron na ito? Mag-reflect, tunnel, and then transmit. Yun na yung nangyayari dyan. Asan ngayon yung interference? Nag-interfere yung alin at alin. Sir, kung particle po may possible at the same time. No. Isang electron lang yun. Pero remember, quantum mechanics or quantum physics is probabilities. So there's a probability na mag-reflect, there's a probability na mag-transmit. Okay? But since we're not really measuring may probability, yung probabilities na yun exist. Diba? Okay? So, kaya iniisip mo, may particle na may particle na na-generate na nag-reflect and then another. Hindi ganon. These are all probabilities. Okay?
And we haven't made the measurement yet. Okay? So, may isang electron, may probability siya na mag-reflect, may probability siya mag-transmit. Pagdating niya rito, yung same electron na yon will have some probability na mag-reflect then from the second barrier, off the second barrier, and then mag-transmit. It's another probability na mag-transmit. Okay, so nag-i-exist lahat ng mga states na. So pagdating dito, anong mga states yung nag-interfere sa isa't isa? Anong probabilities yung nag-interfere sa isa't isa? Guess na. Mag-interfere ba nung sa nag-reflect na wavelength sa transmit mo? Yes. So kung ano man yung na-transmit dito, magre-reflect, di ba? Remember that you can express them in different wave functions. Di ba kaya nga tayo nag-ano, di ba? Meron kayong psi 1 dito at psi 2 dito, right? Okay? So ito dito C at saka D na, di ba? Yung C ay paganyan, yung amplitude na C paganyan, amplitude ng D paganyan. And they can interfere. So nag-i-interfere ngayon yung reflected, yung transmitted at saka yung reflected. Okay? But they have a specific wavelength. So hindi sila pwedeng mag-interfere sa buong energy. Right? So mag-interfere lang sila constructively when their tawag dito, their wavelengths ay tawag dito nagmamatch. Tama? Ano ibig sabihin natin na nagmamatch yung wavelength? So ganito. So halimbawa, ganyan yung tawag dito. Again, hindi nyo nakikita yan sa recording. Halimbawa, ganyan, yung isang wave. Oops, nabitin. Anong mangyayari dyan? Tutuloy niya yan na paganyan. Paano ko ba ito? Tutuloy niya yan na paganyan, 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 yan. So, anong klaseng interference to? Partial to na interference. Partial na constructive interference. Right? Pero kung halimbawa, okay, kung halimbawa yung wavelength ay naging ganyan, anong mangyayari sa kanya? Gaganyan siya. Pag nag-reflect, anong mangyayari sa ano na to? Cancel. So, wala kang produce na result. In this case, wala talagang totally nagka-cancel kasi meron kang may minimum ka na transmission. Right? There's also a case na kung saan okay, pag ganyan niya, okay, right? Cancel din yan, ano? Actually, hindi pala magka-cancel to, sorry. Hindi yan magka-cancel. Nagpo-form ito ng tawag dito, nagpo-form siya ng standing waves. Standing waves. Parang yung sa string, di ba? Parang yung sa string na pag tama yung frequency, form siya ng standing waves. Okay, so ito ay standing waves. Ito yung case na kung saan mag-interfere sila constant. Okay? Okay, so ganun din dito. Ito kasi is full wavelength, ito is 3 times wavelength, so dapat mag-interfere. Okay, so pilita natin na through interference, meron kang unity transmission tsaka unity transmission. Okay, constructive na interference. And they interfere because they form standing waves dito sa system. Okay? Okay? Para sa ba? If sabihin nyo kung hindi nyo nag-gets. I mean, I know na medyo bago yung quantum physics. Kasi you think of these as particles, but they're actually behaving as waves. Diba? And siguro yun yung parang yun yung parang bago sa inyo na ang tawag dito. It's a bit hard to think of them as waves at nag-interfere sila sa isa't isa. Okay? Kung tingin nyo naintindihan nyo na yan, magpo-proceed na tayo. Okay lang? Okay. Simple lang naman yung ating pag-move forward. Dadagdagan ko lang ng number ng barrier. Okay. So, ginawa kong 3.
Meron tayong three barriers. Anong nangyari? Naging? Okay, dali ah. So, ganito na lang gawin natin. Babalik ko to sa 2. Board na board ka na. At gawin ko tong siguro 3 para mas maging obvious. Yan. Okay? Yan. 3. Okay. So, pati ako, kailangan ko magsalamin para makita yung... Okay, tapos ito, 0.5, 1, 1.5, 2, 3. Oo naman kayo. Siyempre 2.5 yan. Okay, tanggap na lang kayo ng tanggap. Okay. So, anong energy, estimate nyo lang yung energy ng first peak. Yung lowest peak. Sabihin natin ground state. Estimate nyo lang, base dun sa sinabi kong scaling. 0.5, 1. At isulat nyo dyan sa isulat nyo dyan sa papel. Tansya-tansya lang. Lagyan ko ba ng grid? Huwag na. Kasi yung grid, ganun din naman yun. Estimate nyo lang, tapos lagay nyo sa Ganun din para sa second. Sa second. Sa first excited state. Yan. Sir, balik po yung ano lang yung graph. Pwede naman. Pwede kong actually palabasin yung graph. Labas. Undock. Hindi na siya dock. Yan. Better ba? Maliit pa rin yung scale, pero I hope may estimate nyo. Kasi ito na yung 0.5 nyo. Yan yung 0.5. Yan yung buong 0.5. So, anong estimate nyo dyan? So, isulat nyo lang dyan. Isulat nyo lang dyan sa notes nyo. 0.2 electron volts. Okay? Ito, anong tansya nyo dito? So, 0.5 yan. Ito 1. Anong tansya nyo dyan? Sige, lagay nyo lang dyan. Okay. Hindi ko sinasabing mali or tama kasi estimate lang naman. Okay? And sama na natin itong third. Yun dito. So ito nasa taas na to ng ano. So ito 1, 1.5, 2, and then 2.5 yan. So ito. Okay. Sige. Yeah. Ilagay nyo lang dyan sa notebook mo. Okay? Ilagay nyo lang sa notes. Hindi yan 2.5. Ayun yung 2.5 eh. Ayun yung 2.5. Ito yung 2. Okay na? Okay na? Okay, sige. So, asan na yung... Okay, so again, ang gagawin ko ay palitan ko to ng 3 barriers. Tapos i-run ko siya. Tapos i-maximize ulit natin itong... Okay, yan. Ano nangyari dyan? I-record nyo ngayon yung i-record nyo ngayon yung peaks. Yung values ng peaks. Ganun pa rin yung scaling. 0.5, 1, 1.5, 2, tsaka 2.5. Muna, anong estimate nyo dito? 0.1 ito? 0.2. Parang ganun lang. Ito, dito. Anong tansya nyo dyan? Okay, tas doon? 1.2. Ito na yung bali na dito na siya. Medyo na dyan yung linya. Okay. And then yun din. Yun. At saka yun.
Okay. So sa n equals 2, pag n equals 2 barriers, capital N equals 2 barriers, and then ito yung ground state, ito yung first excited state, and then yung second excited state. Ano yung value ng ano niya, peak? Yes. Magsabi lang tayo. 0.2. EV. Kasi ito, point is ilan? 8. Kasi ito, 2.2. Lection force. Okay. Then pag 3 barriers na, okay, ano to? 0.1. Then 0.25. Okay. Kasi ito, 0. Tapos, point 1.1. 1.1 lection force. Okay. Kasi ito, 1.3. 8. Tapos, 2.4 lection force. Okay. Okay na? Okay. Siguro kailangan pa natin ng isa pa para lang ma-figure out niyo yung ano nangyayari. So, gagawin ko na tong 4 barriers. And then, i-run natin yan. At yan ang nangyayari. Okay. N equals 4. Oh, interference lang yan. That's definitely. Huh? Darating tayo dyan. Okay, tapos, dito, tansya lang. Okay, ano pa? Sunod. Okay lang, tansya lang yun. Walang tapos point. Okay, tapos, sa next first excited state. 0.7. Tapos, 0 point. Tapos, 1. Crispy lang. Kaya lang yan. Okay, next. 1.7. Okay lang, tansya lang naman. 2 point. 2.3, 2.4, 2.3. Sige, yung pinakataas. Okay, sige. I suppose pwede niyo na makita yung pattern ko. First of all, ano nangyayari habang ini-increase niyo yung ano? Habang ini-increase niyo yung number of values? Wala din yung peaks, di ba? Meron ba relationship between the number of barriers and the number of peaks? And -1. Yes, and -1. Diba? So if you have 2 barriers, you have 1 peak. If you have 3 barriers, you have 2 peaks. If you have 4, you have 3 peaks. Which means na ang bawat grupo ng mga to just belongs to a single energy, single state. So these are all ground states. Okay, these are all first excited states. At itong mga to ay second excited states. Okay, now if they are all in the same states, like ito ground state itong mga to, bakit dito sa pag-unequal state naging dalawa na? Bakit dalawa na siya? And nung naging 4 yung values, bakit tatlo siya? Actually, interference yan dun sa dito, tsaka diyan, tsaka dyan. Okay? So, itong energy levels na ito, okay, ay nag-interfere, o yung states na nandito ay nag-interfere sa isa't isa. Now, we see not just yung interference within the barrier, okay, or within the space between barriers, but also interference between these spaces. Right? Okay. Now, sabi natin,
Ito yung energy niya initially. Then syempre, yung energy niya dito pareho lang, energy niya dito pareho lang, tsaka yung energy niya doon pareho lang. Okay. But, paano nangyari na nagkaroon ng tatlong states? Pag sa case na to, n equals 4. Bakit tatlo yung states? Of course, sinabi natin na galing dito, dito, dito. Pero dapat pare-pareho sila ng energies, di ba? Pero hindi. Hindi sila pare-pareho ng energies. So bakit? Hindi sila pare-pareho ng energies. Ha? Hindi po talaga kasi yung tingin ko sa kanya sir, parang po siyang nami-filter kasi every time po na mag-go siya per barrier. Kaya hindi po possible na same lang ang energy level of the Paano yung filter? Kasi po, di mo pa from one end to one end, so like magta-travel po siya. Yeah. So parang for me po, like mababawasan or malagdagan po ng energy habang na-apply siya first. Actually hindi. Hindi siya nababawasan ng energy. Same energy level pa rin siya. Sige, but it's good na pinag-isipan. Hindi mo pinag-isipan sa lagay niya. Sige, yung iba, baka meron din kayong idea na gusto nyo lang sabihin pero hindi nyo pinag-isipan. Kung bakit tatlo yung energy levels at bakit hindi sila pare-pareho. Pero pag nalaman mo yung sagot, shit, ang simple yun. Simple. Any guesses? So actually, meron tayong invoke na principle. Okay. So, ano sa tingin yung principle lang i-invoke natin dito? Ang principle na yan has something to do with, okay, pare-pareho pa rin sila ng states, pero ang nangyari is, hindi pala ina-allow na pare-pareho yung states. So, mangyayari mag-split sila into three. Kasi three states siya, diba? Naintindihan niyo ba yung idea? Di ba supposedly pare-pareho sila ng states to spaces? Pare-pareho sila ng energy levels. Okay? Pero hindi siya allowed. So ang mangyayari, mag-split sila into three states. Within the space. Pero between the spaces, yun na yung, di ba, dalawa kasi yung nangyayari interference dyan. Meron kang interference dito. Kaya ka may peak dun sa n equals 1. N equals 2, sorry. Diba? Pero ngayon, kung dalawa na yung barrier, dalawa na yung spaces, at kung ano nangyayari dito, also, tawag dito, feels kung ano nangyayari dito. Okay? So, dalawang interference na yun. Within this, at saka between. Pag tatlo na yung pag-apat na yung barriers, meron na kayong tatlong interference. Okay? Pero yun nga, hindi sila pwedeng pare-pareho ng energy. Okay. So, mangyayari, mag-split sila. Kasi pag pare-pareho sila ng energies, ang tawag doon ay degenerate states. Hindi ba natin pinag-usapan yun before? Pinag-usapan, di ba? Pinag-usapan natin yan, di ba? So, hindi kayo pwede magkaroon ng degenerate states kasi may principle na nagsasabi na hindi pwede pare-pareho ng energy levels yan. Yun. Yung mga electric states. Ha? Siyempre, pangalan ng tao yan, di ba? Oh. Three words, di ba? Three words, di ba? Di ba words to? Words to? Nag-charades pa ako. Sasalita lang din ako. Three words. Third word. Kasi yun yung pinakamadali. Oo. Yun. Di ba? Okay. Ano ba unahin natin? Pangalan or yung ano? Pangalan muna. Sige, pangalan.
Obviously, name na to, di ba? Poly exclusion principle. Ano sinasabi ng poly exclusion principle? Hindi yun ang sinabi ni Polly. Hindi yun ang sinabi ni Polly. Ano sinabi niya? Isipin niyo yun, kayo scientist, na sisikat kayo dahil sinabi niyo lang sa buong buhay niyo, updown, updown. Anong sinabi ni Polly? Kailangan, ano? Share niyo naman sa internet. Actually, kung titignan niyo mabuti dito, Remember, tinansya lang natin ito Titignan niyo to. Ito yung point 2, di ba? Tignan niyo to. It's almost the average of this one. Kung titignan niyo to, abbreviation ito. Diba? So nangyayari, split lang talaga yung energy levels. Dito nasi-split sa isang law. Diba? So they're all in the same state, pero because of Pauli exclusion principle na sinasabi ay down, up, down. Pag may nagsagot ng ganyan sa exam, ipopost ko yan sa Facebook. Pero tatanggalin ko naman pangalan nyo. Ano sinasabi ng Pauli exclusion principle? Pag up, down, sinabi ng internet na yan. Pero ano talagang sinabi ni Pauli? Ano na pwede mag-Tagalog? Ang tagal naman. Cannot simultaneously occupy the same quantum state within a system. Okay? So dito meron tayong tatlong states, same energies. So hindi pwedeng gawin 'yun ng mga electrons, di ba? Hindi pwedeng gawin ng electron 'yun. They occupy the same state. That's why ang magiging response is to split the energy levels. Okay? Okay? Diba lahat ng mga natututunan nyo from previous na nagagamit nyo na ngayon. Siyempre, pag ginawa nating 15 yan, ang i-estimate nila is yung median average. Para i-verify natin sabihin niyo yung median yan, yung average yan. Okay, ito, yung pangalawa. Sure? Then ito. Okay. And then the number of peaks? 14. Okay. Papabilang ko sa inyo, hindi na. Okay, so yes, actually, if we increase it further, ay wag na. Di wag dyan. 30. Yan. So now, may na-form na set of energies. Set of energies. Okay? Diba? Group of energies. Right? At ang tawag natin sa mga energy, sa set ng energies na yan ay energy bands. B-A-N-D-S. Bakit? Bakit bang inisip mo spelling? Energy bonds. Narinig niyo ng energy band before? Yes. Kasi meron tayong valence band at saka conduction band. Di ba? Yes. Pero dun yun para sa atom. Here, we're not discussing atoms. This is, di ba, para maka-form ka ng itong structure, kailangan mo nung di ba? Silicon oxide, gano'n, di ba? So, ibang klaseng system ito. These are not atoms. Okay?
But anong makukuha natin dito? We can form energy bands based on structures from these kinds of structures. Okay? Now, itong mga energy bands na to, these are regions na kung saan yung electrons are allowed to be present to have energies na ganyan level. So pwede lang yung mga electrons, ito lang yung mga energies na pwede sila. Ito, pwede rin sila magkaroon ng ganitong set of energies. Ito, pwede rin sila magkaroon ng ganitong set of energies. Pero in between, dyan, hindi sila pwedeng mag-exist. Walang electrons na may energy sa ganung regions. Dito. Dito, dyan, tsaka doon. Okay? Okay? Naintindihan niyo kung bakit hindi pwede, di ba? Kasi ito lang yung na-form na na energy levels eh. Yan lang yung na-form na energy levels, di ba? Eh wala tayong na-form na energy levels dito. So walang electrons na may ganitong energy. Walang electrons na may ganitong energies. So, ang tawag sa mga region na yan, tawag sa region na yan ay so, ito allowed energies ng electrons. Okay? Ito not allowed. Okay. Pero ang pangit naman nung pakinggan, di ba? I mean, sobrang simple naman yung pakinggan. Yung mga physics parating may impact. Unauthorized band. No entry band. Ano pang iba? Sige nga, tignan natin kung gaano ka-rich yung vocabulary ninyo. No parking. One syllable. One word. Abo, anong 3 lang yun? Forbidden. Forbidden bands. All is kita doon, di ba? So, forbidden bands. Okay? Okay. So if you have semiconductors, okay, na ganito yung structure, mag-form kayo ng energy bands. May mga regions na allowed, may mga regions na forbidden. Okay, but hindi lang semiconductor structures. May ganitong klaseng physical system that behaves in this way. Okay, na hindi semiconducting. Okay? At yung physical system na yon ay yung tinatawag na lattice. Ano ba panong lattice? Anong lattice? Yes, okay, good. Crystal structure. Pag sinabing crystal structure, meron kang atom, another atom, another atom, another atom, and they are periodically arranged. Okay? Maganda siguro kung mag-drawing ako, no? Okay, so di ba may atom dito, then may atom dyan, then may atom dyan, then may atom dyan, they are periodically arranged. Now, pag meron dumaan na electron dito, okay, may electron dyan. Tama na yun, wala na akong joke, tapos na yung joke ko. Oh. Anong nararamdaman ng electron habang papalapit siya ng papalapit sa atom? It feels the potential, right? So it's as if yung potential ay tumataas habang papalapit na papalapit siya, right? And then pag lumalayo na siya, hindi niya nararamdaman yung potential, right? Hanggang sa lumapit siya ulit dun sa kabila. So another potential. So every atom, okay, ay nagpaparamdam ng potential sa electron.
And tingnan nyo, di ba? Parang multiple barrier siya. Right? So, itong electron na ito, yung behavior ng electron na yan, o yung energies na allowed ng electron na yan, will also be like this. So may mga energies lang na kung saan yung electron ay mag-exist sa mga allowed regions, and then may mga energies na kung saan yung electron ay hindi nyo makikita ever. Okay? Sa forbidden bands. Hindi nyo makikita yun sa region. Okay? Okay. Pag-aaralan niya yan sa 180. Solid state physics. So this is how you form an electron, tawag dito, an electron band. Di ba ang galing? Okay. Oh, may question? Okay. Ay, oo nga. Oo nga, hindi ko nasabi yun. Ano. Buti narinig ko sa inyo. So, yes. So, ito. So itong forbidden bands to. Pero, merong energy difference between yung lowest at saka yung highest. Lowest dito, at saka highest dito. Kaya tawag natin dyan is a band gap. Okay? Tulad nung na-describe natin before. So ito is a band gap. This is also another band gap. Okay? So hindi nyo makikita hindi kayo makikita ng electrons dyan. Okay? Within that band gap, within that forbidden region. Okay? Sige. Any questions? Okay, so lahat ng diyan ay dito lang sa book yan. So basically yan. Dispersion, so yan yung inyong forbidden gap. Okay. Oops. Eh. Ay, hindi siya na-share ng maayos. Stop share. Share. Okay. Okay, so essentially ganito na yung magiging itsura ng band gap ng mga energy bands ninyo. So ito yung band gap energy allowed states sa sa ground state, and then allowed sa first excited state, second excited state, and so on. So then ito yung mga band gaps. So lahat ng mga materials I described in this way. Sa 183 solid state physics, matututunan nyo itong tinatawag na dispersion relation. And when you study materials, either kung halimbawa nag-simulate kayo, ang talagang sinisimulate nyo is a dispersion relation. Kasi from the dispersion relation, you immediately know kung ano magiging behavior nung material, tawag dito, optically or vibrationally. Okay? So, yun. And yun yung parang pinaka-useful na information na pwede nyong makuha or magamit when studying materials. Okay. Okay, so this one is the band structure of gallium arsenide. So this is a tawag dito,
wave, ano sabi ko? Ano sabi ko kanina? Dispersion relation. Dispersion relation. So this is the dispersion relation for gallium arsenide. Okay, so sa gallium arsenide, you have this band gap, okay, which corresponds to 1.52. And kaya nagbabago yung shape niya kasi itong x-axis is vibrational mode. Kung naalala niyo, may describe ako about phonons last time. Okay, so anong tawag dito? Nag-iiba yung phonon tawag dito, mode niya depende kung saan ka nakatingin. Kung anong tinitignan mong direction. Okay, but yung tinitignan yung direction is not in real space, but in yung what's called the reciprocal space. Okay? So hindi ko na kayo bombard ng ganong klase information. Basta ang sinasabi ko lang, ang takeaway lang dito is that this is an example of an energy band gap, okay, wherein you can see and surmise kung, for example, yung optical behavior niya. So band gap energy to. So in this case, ibig sabihin, you need about 1.52 electron volts of optical energy para mapaakyat yung electron from the valence band to the conduction band. Okay? Paano nyo gagawin yung, saan nyo kukunin yung 1.52 electron volts? Apply kayo na laser na may energy na, may wavelength that corresponds to 1.52 electron volts para umakyat siya dun sa valence band to the conduction band. So yan yung pinagagamitan ng mga dispersion relation na yan. Okay. Any questions? Ayan, yun na pala tayo. Hindi ko na diniscuss yung iba. So, natapos na rin pala tayo sa coverage natin sa second exam. Kasi mostly ang gagawin niyo lang dito ay coding. Binigay ko naman na yung code. Kailangan niyo lang i-apply ay yung potential. Alamin niyo lang kung ano yung potential. Siyempre, explain niyo yung behavior. Remember, this is physics. So coding is half the exercise. Oh. Okay? Oh, pwede na tayo mag-exam. Ha? Oh, okay. Sa? Ay, hindi. 173? Hindi na sa open up sa talaga rin. Nagkaroon pa tayo ngayon. Mag-compartment class kayo open mo na si out of place yung fish. Nag-open up siya. Yes, so sa yes. Isang beses lang. Bakit ako nag-open up na? Galit ka rin. Pag nag-open up sa pala, pag nagagalit ako, hindi ko lang. So try mo kung galitin. Magtutuwa pa kayo. Sir, masarap. Literally, binutasan mo pa talaga yung papel. So, yung exam sa 181 is mostly coding and interpretation. Okay? And interpretation. Siyempre, pag kinode nyo na, may lalabas kayong results, interpret nyo. Okay? Pag-practicean nyo yung mga exercises and the challenge. Okay?